Isang mapagpalang araw mga kapamilya, habang patuloy na gumugulo ang sitwasyon sa loob ng Inleya, lalo lamang tumitindi ang mga katanungan na bumabalot sa Isla Damay. Nagtaka si Felix nang makita niya si Teresa sa lugar ni Omar at hindi niya maiwasang isipin kung ano ang koneksyon nito sa mga lihim na matagal nang itinatago. Kasabay nito, patuloy na pinag-uusapan ng publiko ang viral na dokumentaryo ni Maya na naglantad sa sinapit ng mga taga-Isla Damay. Dahil dito bumagsak ang kredibilidad ng Inleya at nagalit si General Villanueva sa kabiguan ng kanyang mga tauhan na matukoy ang protektor ng sindikato sa loob mismo ng organisasyon. Ngunit habang desperadong hinahanap ng lahat ang katotohanan, lihim namang naghahanda si General Carillo ng isang mahalagang plano upang iligtas ang kanyang sarili. Samantala, unti-unting nabubuksan sa isip ni Lara matapos makita ang mga ebidensyang nakalap ni Marcos na nagpapatunay na hindi kriminal si Dato Rachman. Subalit habang lumalabas ang katotohanan, mas lumalalim naman ang panganib. Palihim kasing inutusan ni Felix ang kanyang mga tauhan na hukayin ang mga nakatagong armas sa Isla Damay at tiyaking walang maiiwang saksi bilang bahagi ng kanyang paghihiganti labang kay Jalil Abubakar. Sa kanyang pagbabalik sa isla, masakit na nasaksihan ni Jalil ang pagbabagong dulot na takot ng trahedya sa kanyang minamahal na tahanan. Ang dating masayang komunidad ay binalot na ngayon ng pangamba at katahimikan. At narito ang mga dapat nating abangan ngayong Biyernes. Pagdating ni Lara sa opisina, agad niyang hinanap si Marcos Reyes at Alan Espina. Ngunit ayon kay Felix, matagal nang umalis si Marcos at wala rin umano si Espina. Dahil dito lalo pang tumibay ang hinala ni Lara na may lihim na misyon ang dalawa. Samantala nagtungo naman si Marcos sa lola ni Harold upang ihayag ang isang nakakagulat na katotohanan. Ibinunyag niya na buhay pa si Harold. Ngunit kinakailangan manatiling lihim ito dahil anumang oras ay maaaring malagay sa panganib ang buhay nito kapag nalaman ng maling tao ang kanyang kinaroroonan. Sa kabilang banda, patuloy namang nagdadalamhati si Jalil sa Isla Damay habang ginugunita niya ang mga taong nag-aruga at nagmahal sa kanya. Muli niyang naalala kung paano niya piniling manatili sa Isla Damay, isa hanapin pa ang kanyang tunay na mga magulang dahil doon niya natagpuan ang pamilyang itinuring siyang tunay na anak. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakabangon sa lungkot. Isang bagong banta ang dumating. Nabatid sa kanya ng mga residente na may mga armadong kalalakihang namamata ang gumugulo sa mga karatig isla. Dahil dito, nagmakaawa ang mga tao kay Jalil na wag muna silang iwan at manatili sa Isla Damay upang mangunahan ang kanilang depensa. Sa harap ng nalalapit na panganib, magagawa kaya ni Jalil na protektahan muli ang kanyang mga kababayan. Uhuli na ang lahat bago niya matigil ang isa na namang madugong trahedya. Abangan natin ang mas tumitinding revelasyon, pagtataksil at laban para sa katotohanan sa mga susunod na kabanata ng Blood vs. Duty.